Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Isama natin sa ating mga panalangin ang misa intensyon para sa pasasalamat ng Sardoncillo family. Gayon din ang maayos at safe travel ni Raymunda and Candice Franco. At para sa kapayapaan ni Simplicia at sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Tayo po ngayon ay nasa ikapitong araw ng simbang gabi at ang mamumuno po sa ating banal na misa ay sa Reverend Father Dennis Castillo, OAR. Magsitayo ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa Ebanghelyo maririnig natin ang awit ng papuri ni Maria o ang Magnificat. Ipinahayag dito ni Maria kung paano pumaloob ang Diyos sa kasaysayan ng sangkatauhan, kung paano nilingap at kinahabagan ng Diyos si Maria. Gayon din naman ang kanyang gagawin sa atin, ang kanyang bayan. Ipaalala nawa ng Eukaristiyang ating pagsasaluhan ang lahat ng mabubuting bagay na ginawa ng Diyos para sa atin. Magbunsod nawa ito sa atin na umawit ng ating personal na Magnificat sa Ama, sa patutuo natin sa kagandahang loob at kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginooy, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Diyos ang makapangyarihan.
Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging totoong tao sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayay, siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Hindi nalimutan ni Ana ang pangako niya sa Diyos matapos ipagkaloob ang kanyang kahilingang magkaanak. Bilang pasasalamat, inihandog niya si Samuel upang maglingkod sa Panginoon habang buhay. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina at isang pitsel na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yung babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinadalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay." Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapin ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita. Ang dating baog, nagsilang ng mga anak. At ang maraming supling ay sa lungkot nasadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo, poon, ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyong kaming patayin, maaaring ring buhayin. Maaari nyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Magpakadakila ka ninyo kahit na ang pinakaaba. Mahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika. Mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Tinatawagan po ang family sponsor na sina Mr. and Mrs. Renato Samson and family, Mr. and Mrs. Bernabe Tumada and family, at Mr. and Mrs. Sinaida Flaviano Sarto and family para sa pagsisindi ng kandila ng Adbyento. Sa muntiang koronang pag-asa ang dulot sa mundong naghihintay sa pagbawi ng kadiliman, kasalanan ay nahugas
yan ang kapaskuhan. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, ipinauubaya po namin sa iyo ang mga bahagi ng aming buhay na nangangailangan ng pagbabago. Iniaalay din po namin ang mga pangako ng mabubuting gawain. Basbasan mo po kami ng karampatang biyaya ng maisakatuparan namin ang mga ito, nang sa gayon ay maging karapat dapat kaming maging handog para sa iyong anak na siyang naghahatid ng pangako ng buhay na walang hanggan. Pahintulutan mo, Panginoon, na magampanan namin ang tamang tungkulin bilang miyembro ng aming mga pamilya. Gawin mong banal sa lahat ng bagay ang lahat ng mag-anak na naririto. Partikular na sina Mr. and Mrs. Renato Samson and family, Mr. and Mrs. Bernabe Tomada and family, Mr. and Mrs. Zenaida Flaviano Sarto and family. Loobin mong maging bukas palad kaming lagi sa mga kapuspalad, sa mga dukha at sawi, at naway maging masigasig kami sa pagpapalaganap ng iyong paghahari sa ibang tao habang hinihintay namin ang pagbabalik ni Kristong aming Panginoon. Amen. Harit batong panulukang saligan ng sambayanan, halina't kami idangal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lahat ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo, ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari
mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga sa inyong lahat. Batiin natin yung ating mga katabi. Magandang umaga. O, kung natutulog, kung papikit-pikit, no? Ganunin nyo ng siko nyo. Magandang umaga. Yung mga nasa labas, no? Magandang umaga sa inyo. Isa pa, sa labas. Magandang umaga. Ayun, no? Nababasa sila ng ulan pero patuloy pa rin, no? Nandito pa rin sa simbahan. Sa ating ebanghelyo, nakita natin si Mariang umawit, kumanta, nagdiwang at nagbigay ng papuri. Napakagandang awitin, no? Ito yung tinatawag na Magnificat. Ang puso ko'y nagpupuri, pupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Sa unang part pa lang ng kanta, makikita na natin yung kagalakan ni Maria. Masayang-masaya si Maria sapagkat nasa kanyang sinapupunan si Kristo. Masaya ba kayo? Masaya ba kayo ngayong Pasko? Huwag kayong magkunwari. Yung iba masaya, nadadama na nila yung Pasko. Yung iba, medyo hindi pa. Di ba? Hindi natin maaalis yung ating kalungkutan. Nandyan at nariyan. Kaya naman si Maria ay umaawit para sa atin. Para maalala natin ang diwa ng Pasko. Gusto niyo bang maging masaya ngayong Pasko? Yes. Well, no, makikita natin sa buhay ni Maria kung papaano maging masaya. Unang-una, no, yung kanyang kababaan ng loob. You want to be happy this Christmas? No? Simulan natin maging mapagkumbaba o humble. Diyan nagsimula si Maria sa kanyang humility. No? Yung grasya ng Diyos na natanggap niya, pumasok yan sa kanya. Bakit? Dahil sa kanyang kababaan ng loob. Feel na feel niya si Kristo. Feel na feel niya ang grasya. Bakit? Dahil sa kanyang kababaan ng loob. No? Lagi ko ang sinasabi, no? Kung ikaw ay mapangmataas, you will never realize God in your life. Bakit? Mas malaki ka kesa sa Diyos.
Pero dito pinapaalala sa atin, dapat tularan natin ang ating ina. Dapat mas malaki ang Diyos kaysa sa atin. God is greater than us. Sa ating mga problema, sa ating mga success, no? Dapat natin makita si Kristo. Siya ang dapat bang ibabaw. Ngayong panahon ngayon, no, hindi na uso yung kababaan ng loob. Wala nang gustong magpatalo. Di ba? Sa bahay pa lang, ang namumutawi, pride. Sa Facebook pa lang, no? Pinapakita kung gaano kagagaling yung mga vloggers. No? Ayaw patalo. Mas madami akong pera. Tama ako. So on and so forth. Para ngayon ang mentality, pag ikaw ay may kababaan ng loob o wala kang tinatawag na self-confidence, pero iba naman yon, no? Mas madali kang maapi sa buhay na ito. Kaya naman, anong pinapakita natin? Pinapakita natin, matibay tayo. Pinapakita natin, marami akong pera. Kahit puro utang na. No? Ayaw natin ipakita yung ating kahinaan. Bakit? Kasi pag pinakita natin, aapihin tayo ng mga taong nakapalibot sa atin. Well, totoo. No? The world is harsh. Kung papakita mo yung kahinaan mo, they will take advantage of it. Ganun na ang mundo ngayon. But of course, no, in front of God, we need to humble ourselves. Minsan pinapakita natin, napakatibay natin sa anak natin, sa mga mahal natin sa buhay. Bakit? Oh, well, para ma-at peace sila. Pero dapat pagdating natin sa harapan ng Diyos, dapat ibaba natin ang ating sarili. Kung minsan, o palagi, dapat sa harapan din ng tao. Lalo na kung alam natin na matatanggap natin ang tunay na diwa ng Pasko pag ibinaba natin ang ating sarili. Sa pagpapatawad pa lang, sa paghingi pa lang ng tawad. No? Merong mga panahon na dapat ibaba natin ang ating sarili. Lunukin natin ang ating pride. May mga pagkakataon din na dapat natin tanggapin na talo tayo. At pag nagawa natin yan, lalong-lalo na sa harapan ng Diyos at sa ibang tao, doon natin mararamdaman yung tunay na diwa ng Pasko. Gaya ni Maria. Kung titingnan natin si Maria, walang-wala. Ano bang meron si Maria? Pumunta siya kay Elizabeth, napakalayo, naglalakad lang. Malamang wala siyang pera. Paano magkakapera si Maria? Di ba? Wala siyang sasakyan. Wala siyang pag-aari. Ang tanging possession lamang niya ay si Kristo. And yet, nakaawit siya ng napakaganda. No? Yung grasya ng Diyos na nagtra-transform sa atin, pumapasok lamang yan sa mga taong may kababaan ng loob. Believe me, even in the Song of Mary, titingnan natin yan. Si Kristo ay para sa mga taong nagpapakumbaba. Hindi sa mga matataas,
kundi sa mga mabababa. Kaya naman ngayong Pasko ngayon, no? Darating na, kung mataas pa rin ang tingin mo sa iyong sarili, it's time to go down. Go down and receive Christ. Sa baba natin makukuha si Kristo, hindi sa taas. Sapagkat ang ating Panginoon ay bumaba, hindi nagpakataas. Kaya saan natin siya makukuha, saan natin siya matatanggap? Sa pagpapakumbaba. Pangalawa, yung awit ni Maria ay isang dasal. Awit papuri. Awit panalangin. No? Everyday dinadasal namin ito, no? Sa Liturgy of the Hours, Canticle of Mary. Awit ni Maria. Mahalaga na ngayong panahon, lalong-lalo na malapit na yung Pasko, pagtibayin natin yung buhay, panalangin. Napakahirap nang magdasal. Bakit? Ang dami nang ginagawa. Ang daming mga bagay nang nasa isip natin. Tama ba? Punong-puno na ba yung isip ninyo? Ngayong Pasko, ano bang gagawin? Ano bang Noche Buena? Ano bang lulutuin? Saan ba ako kukuha nito? Ano bang gagawin ko next year? Kung minsan nakakalimutan natin yung isang bagay na mahalaga, at yan yung ating buhay panalangin. Yes, nagsisimba tayo. Yes, umaattend tayo ng simbang gabi. Pero in touch ba tayo kay Lord? Itong awit na ito ni Maria ay awit niya sa Diyos na nasa kanyang sinapupunan. One-on-one with the Lord. Nakapag one-on-one with the Lord na ba kayo? Nakausap niyo na ba ang Diyos ng masinsinan? Maganda na ngayong Pasko, maghanap tayo ng lugar at panahon na tayo ay makakaupo, makakapagnilay, at makakapagdasal sa Diyos. Ito yung sikreto, secret ingredients para tayo ay maging masaya at magalak ngayong Pasko. Tatandaan natin, hindi yung mga ilaw na yan ang sentro ng Pasko, hindi yung Christmas tree, hindi yung mga utang ninyo, hindi yung bonus ninyo, kundi sino? Si Kristo. Kaya find time na makita si Kristo ngayong Pasko. And well, I know, nandyan siya sa inyong mga puso. Hindi mahirap magdasal, lalong-lalo na ngayong Pasko. Lumayo muna kayo sa magulong pamilya. Lumayo muna kayo sa mga away. Lumayo muna kayo sa mga problema. Huwag niyo namang iwan. No? Laligo lang. At kausapin natin si Kristo. Pangatlo, ang awit ni Maria, hindi lang yan para sa Diyos. Hindi lang para kay Maria. At ito'y para sa atin din. Kinanta niya yan para sa iyo mismo ngayon. Hindi para sa mga tao na naninirahan o namuhay noon. Ngayon. Para maalala mo ang kaligtasan na ibinibigay ng Diyos. Para maging masaya ka ngayong Pasko. Inaawitan tayo ni Maria. Bakit? Alam niya na ang buhay dito ay puno ng pasakit, puno ng problema. Tayo ngayon nandito.
Pero yung iba sa atin, napakabigat ng kanilang binibitbit. Hindi pare-pareho yung problema natin. Huwag naman tayo magpaka-plastic na pag Pasko parang wala na tayong problema. Hindi, alam ni Maria yan. Merong mga iba, pamilya, araw ng Pasko, nawalan sila ng kanilang minamahal. Araw ng Pasko, nawalan ng trabaho. No? Araw ng Pasko, may awayan, may problema. And this song is for us. No? Pinapaalala sa atin ng ating ina na merong magandang bukas na nag-aantay sa atin. Father, hindi ako masaya ngayong Pasko. Oh? Sinong malungkot ngayong Pasko? Wala. Oh? Sinong may problema ngayong Pasko? Yan, madami. Di ba? Inaawitan kayo ni Mary. Kung minsan kailangan lang natin maglinis ng bahay. Minsan yung mga problema parang paglilinis ng ating sarili. Di ba pag may mga anak, anong ginagawa sa kwarto, sa bahay? Ano, mga anak lang basta? Ha? Di ba naglilinis? Tinatapon yung mga bagay na marurumi. Tinatapon yung mga bagay na hindi maganda para magkaroon ng space. Di ba? No? Para pumasok yung mga bagay na bago. No? Kukulayan pa yan, pipinturahan pa kung anong gustong kulay ng nanay. Ngayon, mga anak si Maria, nagdadalang tao siya. No? Kuminsan yung mga problema natin, yung mga binibinbin natin na mga pasakit, nililinis lang ng Diyos yung ating sarili. Pinapaalala sa atin na merong isang magandang bukas. Pag nakakita kayo ng buntis, ayun, meron. Buntis po kayo. Ayun, no. Maganda tanungin nyo kung buntis siya. Baka hindi. Pero yun nga, di ba, pag nakakita tayo ng buntis, nagagalak tayo, di ba? Tama, mali? Wala naman nakakita ng buntis tapos parang nalulungkot. Pero sa totoo, mahirap maging buntis. Yung mga hindi pa nabubuntis dyan, mahirap. Yung mga nanganak na, alam nyo kung ano yung hirap. Pero every time na may makakasalubong kayo, ang saya-saya nung tao na nakakita, di ba? Hi! Hello! Di ba? Hawakan pa yung tiyan, di ba? Ilang months na po. Oh, hindi po ako buntis. Pero una reaction natin, di ba, masaya tayo? Hindi na, nakakalimutan natin yung hirap ng pagdadalang tao. Nawawala yan sa picture. Ang nakikita natin, may batang darating. May bagong bukas na nag-aantay. May pag-asa. Di ba? Hindi yung sakit ng tiyan. No? Pati yung nanay na nagdadalang tao, mag-i-smile din. Bakit? No? Kasi nakikita natin yung joy. Nakikita niya yung joy, nakikita niya yung pag-asa sa mukha ng bawat isa. Parang ganun. Yung awit ni Maria para sa ating lahat. Para ipakita na dala niya na si Kristo. No? Yes, there are trials, there are sufferings, may mga pains dito sa mundo.
Pero wag nating kakalimutan, dala ni Maria ang ating pag-asa. At yung pag-asang yan nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Ano man ang problema mo, hindi ka na nag-iisa. Yan ang dapat panghawakan natin. Gusto mong maging masaya sa kabila ng iyong problema? Itanim mo sa puso mo, hindi ka nag-iisa. No? Sige nga, sabihin nga natin yan sa bawat isa, sa kaliwa at sa kanan, bago tayo magtapos. Brad, sister, hindi ka nag-iisa. Magsitayo po tayong lahat. Mga kapatid, dubulog tayo ngayon sa ating Diyos Ama, Siyang humubog sa atin mula sa alabok upang tayo'y Kanyang iligtas sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng Kanyang anak. Sa bawat panalangin ang ating itugon, O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, iligtas mo kami, O Diyos, upang kami makapaghanda sa pagdating ng iyong anak sa diwa ng pagbabalik loob at pag-ibig. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, gawin mo silang daluyan, Panginoon, ng iyong pagliligtas. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa aming natitipon ngayon, halina't papangyarihin mo ang iyong kalooban sa aming diwa't kamalayan upang ang aming buhay ay maging pagtalima sa iyong panawagang pag-ibig at kabanalan. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa mga mahal naming namayapa, halina't iligtas silang umaasang makapiling ka, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Halina't iligtas ang iyong bayan, O Ama, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Siyang hari ng lahat ng mga bansa at batong saligan ng iyong simbahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan niya na aming Panginoon at Manunubos. Amen. Amen. Panalangin sa pagbabalik handog tayong lahat. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking pag-aalay. Hindi ito abuloy dahil hindi kayo pulubi. Hindi ito kontribusyon dahil hindi kayo nangangailangan. Hindi ito sobra lamang na natira para ialay sa iyo. Itong pagbabalik handog ay aking pagkilala sa iyong kagandahang loob, aking pagmamahal. Sapagkat nagkaroon ako ay dahil ipinagkaloob mo sa akin. Amen. Magsiupo ang lahat.
sa iyo'y niluluhog. Kalugdan mo ang mga munting handog, tanda ng pag-ibig at pag-asa sa iyong Ama. Kunin mo ang alay kong alak, nagmula sa kumpul ng ubas, inialay sa iyong hapag. Nawa'y pagmanalig at iyong basbasan. Tanggapin ang alay ng puso, tinapay at alak na sa iyo'y niluluhog. Kalugdan mo ang mga munting handog, tanda ng pag-ibig at pag-asa sa iyong Ama. Tanggapin ang alay ng puso, tinapay at alak na sa iyo'y niluluhog. Kalugdan mo ang mga munting handog, tanda ng pag-ibig at pag-asa sa iyong Ama. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin mapagmahal, kami iyong palakasin sa aming pakikinabang upang kami makasalubong sa dumarating naming tagapagligtas nang may gawang karapat-dapat para maiharap sa ikapagkakamit namin ng pagiging kabilang sa mga mapalad sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal
ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, si Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsitayo ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Makadudulog na po ang lahat ng mga nakahandang tumanggap ng banal na komunyon. Sayaw ang ikot ng aking munting mundo, binigyan ng dahilan ang bawat oras at minuto. Ang bawat kong pangarap iyong pinalitan, binigyan ako ng lakas, tiyaga
pangarapin ang bawat tanong at pag-aalinlangan dahil alam ko ikaw ay katabi ko lamang at sa tuwing pagsikat at paglubog ng araw nagsisimula at nagwawakas sa salitang ikaw. Kaya wag mo na itanong kung ano pa sa akin ay kulang, dahil bawat araw kasama ka ay Paskong walang hanggan. Inasayaw ang ikot ng aking munting mundo, binigyan ng dahilan ang bawat oras at minuto. Ang bawat kong pangarap iyong pinalitan, binigyan ako ng lakas, tiyaga at tapang na harapin ang bawat tanong at pag-aalinlangan, dahil alam ko ikaw ay katabi ko lamang at sa tuwing pagsikat at paglubog ng araw nagsisimula at nagwawakas sa salitang ikaw. Kaya wag mo na itanong kung ano pa sa akin ay kulang, dahil bawat araw kasama ka ay Pasko walang hanggan. Wag mo nang itanong kung ano pa sa akin ay kulang, dahil bawat araw kasama ka ay Pasko walang hanggan. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan din ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat para sa ilang paalala at pasasalamat.
Ang ating pong ticket para sa 2023 Raffle for a Cause ay limitado na lang po. At meron na lamang po tayo mga ilang natitirang mga tickets. Para sa mga wala pa pong ticket, maaari kayong makabili sa lamesa sa harapan ng ating simbahan sapagkat ang gagawing Grand Raffle Draw ay nalalapit na po sa December 24 sa pagdiriwang ng Bisperas ng Kapaskuhan. Ang ticket ay nagkakahalaga lamang ng 50 pesos at maaari po itong manalo ng grand prize na nagkakahalaga ng 50,000 pesos. O kaya naman ng first prize, Honduras 6.5 cubic feet refrigerator, o second prize 43 inches Skyward Smart TV, o third prize Honduras 7.5 kilogram automatic washing machine. At muli, ating pong pinapasalamatan ang pamilyang nagsindi ng kandila ng Advento, ang pamilya ni na Mr. and Mrs. Renato Samson, ang pamilya ni Mr. and Mrs. Bernabe Tomada, at ang pamilya ni Mr. and Mrs. Zenaida Flaviano Sarto. Maraming salamat po at palakpakan po natin silang lahat. At bukas, sa pagdiriwang ng ating simbang gabi, sa alas 4:30 ng umaga, ang kulay ay kulay pink. Ang kulay po ng damit na ating susuot bukas ay kulay pink. At sa darating naman po na December 24, magkikita-kita pa rin po tayo sa alas 8 ng gabi sa pagdiriwang ng hating gabi ng Pasko ng Pagsilang. Maraming salamat po. Ang magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Miski na umuulan, kayo naririto. Pang ilang simbang gabi na? Ilang simbang gabi na? Pampito. Kumuha tayo dito, sa labas, dito. Kukuha naman tayo dito sa loob, no? Ang katanungan natin, tungkol kay Maria. Okay, ako na ang pipili, no? Para mabilis. May napansin ako kanina dito, mag-iin na siguro yun. Napansin ko sila. Nasaan na? Ba't nawala? Tatawagin ko. Mag-iin na sila, alam ko para mag-iin na. Uy, nasa na? Nagdanay kayo? Nasa na? Ay, eto, yung naka-brown. Halika. Dito ka. Ano pangalan? Roseanne po. Roseanne, doon tayo para makudakan ka. Halika, dito tayo. Nakinig ka mabuti, no? At saka sa humiliya ni Father, no? Okay. So dito tayo. Di ba yung awit ni Maria? Ano yun? Magnificat. Ang puso ko'y nagpupuri. Pero kay Maria pa rin. Ano ang talagang tampok na katangian ni Maria? Bakit siya kinalulugdan ng Panginoong Diyos? Katangian ni Maria na kinalulugdan siya ng Panginoong Diyos. Paulit-ulit na sinasabi yan ni Father kanina sa kanyang homilya. Meron pong kababaang loob. Lakasan mo. Kababaang loob. Kababaang loob. Sana lahat tayo ay merong kababaang loob. Pamasko mo. Okay? Maraming salamat po. Merry Christmas sa inyo lahat. Hi! Meron pa. May tanong pa. Wala nang tanong si... ako na magtatanong. Bababa ako. Kaso hindi na pera. Buksan natin. Aqua Flask. Pero ito muna, notebook. Hindi ako pipili. Ang sasagot ay yung makakapagdala ng bagay na hinihingi ko. Limited edition po ito. No?
Ang tanong, ilang buwan na natili si Maria kila Elizabeth? So ang sasagot po nito ay yung unang makakapagbigay sa akin ng rosaryo. Ay, ang bilis. Rosary nga. Ayan. Anong sagot? Ilang buwan? 3 buwan po. 3 buwan. 3 buwan. Tama ba? Okay. Palakpakan po natin. Grand prize. Limited edition din po. Kulay green. Ang hirap mag-isip ng tanong. No? Sino ang pinsan ni Maria na kanyang binisita? Ayan. Ang sasagot, sandali mo na. Wala pang bring me. Babalik muna tayo doon. Balik muna tayo doon. Ang sasagot ay kung sino ang unang makapagdadala sa akin ng buntis. Ay! Paano ba yan? Sabay? Sige. Okay na rin. Kukuha pa tayo ng isa mamaya. So, dapat dalawa rin ang tanong no? Ano ang pangalan ng pinsan ni Maria? Si Jesus po. Pinsan ni Maria na binisita niya? Elizabeth. Elizabeth. Ayan. Congratulations. Dito pa. May tanong pa. May isa pa. Kailangan ba ng bagong tanong? Ang tanong, buntis ka ba? Eto, ano ang pangalan, simple na lang, no? Ng pinagdadalang tao ni Maria. Jesus po. Tama. Bigyan natin ng congratulations po. No? Palakpakan natin yung mga nanalo. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Yumuko kayo't hingin ang biyaya ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak, na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya sa iyo ang pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos,
ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiyawi ng magagandang himig, dahil sa ang Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y isilang, may tatlong haring nagsidaw.